So ito na mga kabatid ang pinakamainit na balita. And ito mga kababayan panigurado talagang maraming mga DDS mga kabatid ang magagalit dito sa ginawang ito ni President Donald Trump. Dahil mga kababayan, ayon dito, President Trump itinuturing ang fentanyl bilang weapon of mass destruction. Sa mga hindi nakakaalam mga kabatid, ang fentanyl po ay isang illegal na droga na kung saan mga kababayan, marami na po ang tawag nito, nasiraan ng bait mga kabatid dahil sa drogang ito. Including the former President of the Philippines, si former President Duterte, na kung saan mga kababayan, dahil sa kanyang patuloy na paggamit at overdose sa nasabing droga mga kabatid, yung mga desisyon ni Duterte under his administration mga kababayan ay hindi na po nakakabuti sa taong bayan. Kasama na dyan mga kabatid yung pagpapaslaughter niya sa mahigit 30,000 Filipinos na kung saan ginawang panakipbutas ni Digong sa tuloy-tuloy nadang illegal na mga droga na pinapasok ni Michael Yang sa ating bansa. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin muna natin ang balitang ito mga kababayan at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Formal nang ituturing sa Amerika ang fentanyl bilang weapon of mass destruction. Ito ay matapos lagdaan ni US. Grabe, Weapon of mass destruction. Yan po ang bansag ni Trump mga kabatid dito sa droga na fentanyl. At bakit kaya mga kababayan? Ito, pakinggan nyo. Fentanyl bilang weapon of mass destruction. Ito ay matapos lagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order para maklasipika ito bilang kahalintulad ng nuclear at chemical weapons. Grabe, Ang fentanyl mga kabatid, itong droga na fentanyl ay itinuturing ni President Donald Trump na kahalintulad ng mga mga nuclear weapon. Dahil mga kababayan, grabe po talaga ang epekto ng droga na ito. Talagang pag nag-take ka nito mga kabatid, yung kaisipan ng isang tao ay talagang masisira. Just like the former president natin mga kababayan na ngayon ay nasa dahig na po at kinakaharap ang kaso na crimes against humanity. Ganon katindi mga kabatid ang epekto ng fentanyl. Pwede siyang gamitin as weapon of mass destruction. And ito mga kababayan ito po'y droga na galing China. Hindi ako nagkakamali. Ito po ang isa sa pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng US mga kabatid sa may parting Latin America. Dahil mga kababayan, doon kasi ito nagsimula Ang outsourcing nito mga kabatid sa may bandang Latin America. Marami talagang mga kano ang nasira mga kababayan dahil sa droga na ito. Tapos yung ating presidente, yung ating former president mga kabatid, na si Tatay Digong, proud and loud pa mga kababayan, na aminin sa publiko na nagtitake siya ng fentanyl at nag-o-overdose mga kababayan. To the point na sabi ni Digong, tuwing nakaka-take siya ng fentanyl mga kabatid ay parang cloud9 daw yung kanyang feeling. Di ba? Matagal ng problema sa US mga kabatid ang drogang ito. Hindi lang masyadong natutukan ito ng mga media sa Pilipinas. Kasi during sa time ni former President Duterte mga kababayan, sandamakmak po ang gurguran sa buong Pilipinas. At yun ang mas pinapriority mga kabatid ng mga media that time para ma-expose
yung mga massive na gurguran under Duterte administration na kung saan, no, may magandang epekto naman mga kabatid, no, yung ginawang yun ng media na kung saan halos araw-araw na lang nilang tinututukan yung mga operasyon ng tukhang. Dahil kung wala yun mga kababayan, kung hindi ginawa ng mga media yun mga kabatid, wala sana sa dahig si Tatay Digong nyo. Pero dahil doon mga kabatid na doon talaga nag-focus itong mga taga-media, kaya nandyan sa dahig ngayon, no, itong si former President Duterte. That's why, galit na galit itong mga DDS sa mga mainstream media. Dahil isa ang mainstream media mga kababayan sa naging dahilan kung bakit naging well-known, no, na kriminal itong si former President Duterte. Tapos ngayon mga kabatid, no, ang ginagamit na pangribat nitong mga DDS, no, para pagtakpan yung malaking krimen na ginawa ni Duterte that time, no, ay yung pinapakalat nila ngayon na during sa time ni Tatay Digong daw, safe ka daw maglakad sa daan. Which is napakalaking kasinungalingan mga kababayan. Bakit kamo? Ultimo ako mga kabatid, no, natatakot ako dating maglakad sa daan. Dahil baka pag ikaw lang mag-isa dyan naglalakad at daanan ka ng pulis, nako, wala ka na. No? May kalalagyan ka na kaagad. Kasi ang mga pulis that time mga kabatid, wala na silang pakialam sa mga tao. Ang sa kanila lang mga kababayan is makakuha sila ng reward. No? Kasi bawat ulo ng isang tao mga kababayan, 10,000. Oh. Ganon po ang hinahabol ng mga pulis that time. Nag-uunahan sila na makagurgur ng tao. Kasi bawat ulo nga may katumbas na 10,000. Kaya hindi totoo yung claim nila. Yung sinasabi nilang sa time ni former President Duterte, safe ka daw maglakad sa daan. Diyos ko po. Walang katotohanan yun mga kabatid. At ang pinaka-kawawa that time is yung mga kababayan natin na nasa laylayan, nasa mga squatters area. May tato ka lang, maitim ka at medyo maangas yung mukha mo, pahubad-hubad ka dyan sa labas. No? Matik yan pag nadaanan ka ng pulis mga kabatid. Nanlaban ka na kinabukasan. No? Ipapalabas agad nila na nanlaban to. Kwanto, positive to sa ipinagbabawal na droga. Oh. Kaya mga kababayan, no? Dapat maging aware tayo tungkol dito sa drogang fentanyl. Kasi mga kabatid, ito yung naging ugat, no, ng crimes against humanity under Duterte administration. Dahil sa epekto ng fentanyl mga kababayan, nasiraan ng bait, no, si Duterte. At kung sino-sino na lang, pagkursunada nilang gumurgor mga kabatid, no, gugurgor sila. Pero ang pinakarason, no, ng tawag nito, ng malawakang gurguran during sa administrasyon ni former President Duterte is para gawing panakipbutas yun sa katotohanan na under Duterte administration, sandamakmak ang illegal na droga na pumapasok sa ating bansa. Ayon kay Trump, mas marami umanong nasisirang buhay ang fentanyl kaysa sa mga bomba bilang bahagi ng pinaigting ng kampanya ng kanyang administrasyon laban sa mga drug cartel sa Latin America. Oh, 'di ba? Mas maraming nasisirang buhay itong fentanyl mga kabatid kumpara sa mga bomba, sa mga nuclear weapon. Ganun kalala ang epekto ng fentanyl, no, sa buhay ng isang tao. Tapos yung mga DDS, tuwang-tuwa sila, no? Kapag sinasabi ni Duterte na gumagamit siya ng marijuana, gumagamit siya ng fentanyl, nahahay siya sa fentanyl, feeling cloud9 siya sa fentanyl. Oh. 'Di ba? Pero ewan ko lang mga kabatid, kung yung mga DDS, no, magigising sa katotohanan. Kasi anti-America yung mga yan no? Pro-China yung mga yan. Tapos anti-America.
Eh syempre mga kababayan, si Donald Trump ang nagbitaw nito. Syempre hindi nila paniniwalaan yan. Oh, para sa kanila ang fentanyl, no, ay maganda sa kalusugan ng tao. Baka nga yung ibang mga kaalyado ni Digong dyan, gumagamit na rin ng fentanyl eh. Oh. Baka nga yung mga baliw dyan ng mga senador natin mga kabatid, na kaalyado ni Digong, nagfi-fentanyl na rin. Kung kaya't wala sa hulog. No? Tuwing naghihiring sila dyan. Siyempre, follow the leader yan mga kababayan. Oh. Iniidolo nila si Tatay Digong nyo. Kaya nga sila sumapi kay Tatay Digong nyo eh. No? Kasi pagka kilala kang taga-suporta ni Tatay Digong nyo, libre kang gumamit ng illegal na droga. Pati Senado nga ginawa nga kwan eh. Tawag nito, pwestohan eh. ng marijuana. Di ba? Tapos yung isang senador dyan, sinusulong pa na gawing legal ang marijuana mga kapatid. Galit sila sa droga, pero pabor silang isulong na gawing legal ang marijuana. Oh. Di ba? Diyos ko po. Yan ang kanyang administrasyon laban sa mga drug cartel sa Latin America. Gayunman, taliwas ito sa datos ng US Centers for Disease Control and Prevention na nagsasabing nasa humigit kumulang 80,000 overdose deaths noong 2024, kung saan 48,000 ay may kinalaman sa synthetic opioids gaya ng fentanyl. Today, I'm taking one more step to protect Americans from the scourge of deadly fentanyl flooding into our country. With this historic executive order I will sign today, we're formally classifying fentanyl as a weapon of mass destruction. Grabe, ano? Weapon of mass destruction, mga kabatid. No? Ang fentanyl. Dahil mas marami pa ang nasisiraan at namamatay sa fentanyl kumpara, mga kababayan, no, sa mga nuclear bomb or mga nuclear weapon. Oh. Ganun kadelikado ang fentanyl, no? Na proud and loud yung ating Tatay Digong na gumagamit siya nito. Mga DDS, baka sabihin niyo na naman, no? Paninira lang ito sa dating pangulo, oh, di ba? Makinig kayo kasi minsan ng balita, wag puro kuan, no, wag puro fake news ng SMNI. Diyos ko. Wala kayong matututunan dyan sa pakikinig nyo sa SMNI. Puro lang mga ka-fake newsan yan at paninira sa gobyerno yung ginagawa ng media na yan. Anyway, mga kapatid, maikli lang naman to, no, itong video na to. At gusto ko na i-share sa inyo, no, to bring awareness na rin mga kababayan, no, sa ating mga kababayan, mga Pilipino na hindi pa alam kung gaano kadelikado ang fentanyl. And ini-encourage ko kayo mga kapatid na mag-research din kayo about sa fentanyl. Marami po talaga kayong makikita dyan sa internet mga kababayan, no, sa masamang epekto nitong fentanyl sa ibang bansa, especially sa bansang Amerika. May makikita ba kayong mga video dyan mga kapatid na parang kuha na sila, parang mga zombie na, no, sa kakagamit nila ng fentanyl. And ito po ay produkto ng bansang China. Diba? Hanggang dito na mga kababayan. Kung nagustuhan niyo po ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko pala sa inyo, no, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto po natin ang opinion, no, ng bawat isa. Hanggang dito na lang. Adios.